Hello Sagittarius, Sun, Moon, Rising, and Venus sign. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. My name is Suzy and welcome back po sa Star Tarot. Ito po ang inyong reading for the bear month. September, October, November, and December. Ayan. So, general reading po ito ha. Paalala lang. Kaya hindi ito magre-resonate sa lahat. Kunin niyo lang po kung ano ang sasakto sa inyong sitwasyon. Maraming salamat din po sa inyong lahat, sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating channel. I truly appreciate it. God bless you all, Sagittarius. And kung bago naman po kayo rito, welcome na welcome po kayo sa ating channel. At maraming salamat po sa inyong pagbisita. So, kuha muna tayo ng mga cards na pang September. Ayan. Wow. 1. Passion ignited. So, there is a new beginning. Kasi number 1 is an ace that resonates with new beginning. So, may mga bagong simulain dito si Sagittarius. May mga new endeavor siguro kayo na sisimulan dito around this month. At, ano kayo, yung super passionate kayo about this, kung ano man itong sisimulan ninyo around this time, Sagittarius, no? Your passion is ignited talaga, no? So, muling nabuhay ang iyong passion dito. Really beautiful. So, we have 51, Healer of Ages. Ayan, so, ang napipick up ko dito, ang iba sa inyo is a healer. Maaring ngayon, you're being reminded to embrace that healing powers na binigay sa inyo ng divine universe, no? Parang maaring yung bagong simula, itong gagawin ninyo is maaring yayakapin na ninyo ngayon ng buong buo talaga ang pagiging healer ninyo. Maaring you're going to start healing people around you. Maaring you're going to start a healing career ngayon, Sagittarius. So, good luck. Tignan natin kung ano pa ang ganap. We have transformation. Ang na-pick up ko right off the bat dito sa Sagittarius, there is a personal transformation happening dito sa iba sa inyo. So, you're going to evolve this time, Sagittarius. May mga pagbabago dito on a personal level, on a spiritual level na mangyayari sa buhay ninyo, no? And kung ano man ang klaseng personal transformation na yan, it feels like to me that it's going to bring forth prosperity and abundance sa inyo. Maaring yung mga pagbabagong yan, yun ang magdadirect sa inyo para doon sa isang career or sa isang trabaho kung saan doon kayo yayaman, doon kayo magkakapera, doon talaga kayo magkakaroon ng financial freedom, no? Maaari din na ang transformation na to is also pagbabago sa course of your life na tinatahak ninyo dito, no? May nakikita din akong career path na magbabago dito for some of you, Sagittarius, around September. Maaring around September, ito yung magde-decide na kayo, no? Na mag-career path, mag-career change na kayo, no? Yung ganon. So, we also have 5 of Pentacles. So, yung 5 of Pentacles na to, maaring ang iba sa inyo ay merong nararanasan talagang financial problems, financial constraints, financial hiccups, no? Maaring gano'n ang sitwasyon ng iba sa inyo. But not necessarily na lahat ng Sagittarius ay may gano'n. So, it's not going to resonate with everyone. Just take as it resonates, okay? At maaari din na may mga financial, fears kayo dito, Sagittarius. Yung hindi naman talaga kayo nagkukulang ng pera, wala naman talaga kayong problema sa pera, pero may mga takot lang kayo surrounding money matters, no? Maaring ganun ang sitwasyon. So, this is also a reminder for you, Sagittarius, to transmute your negative thoughts, no, or feelings, no, into positive ones. Kasi alalahanin ninyo na very powerful ang mga isip natin, very powerful ang mind natin at ang mga
feelings natin, no? Nagmamanifest yan. Kung ano ang laman ng isip at puso at damdamin natin, nagmamanifest yan into our 3D reality. Kaya, kung meron kayong mga lack mindset, LACK, you know, maaaring yan ang mangyari pa sa buhay ninyo. Mas marami pang kulang sa buhay ninyo ang mararamdaman at makikita ninyo sa buhay ninyo. Kaya, as much as possible, iwasan, no? Iwasan natin ang karoon tayo ng lack mindset. Dahil hindi natin magugustuhan ng mga mangyayari dyan, no? Mas gusto natin maging prosperous tayo, mas gusto natin maging abundant tayo, so that we can provide for ourselves, our family, and we can help also other people, no? So, yun. So, tingnan natin kung ano naman ang mga mensahe para sa inyo for the month of October. We have number 1 din. Oh my God, you are so blessed for the bear months. No, Sagittarius. So this is prosperity begins. Ito na yon, new beginning energy din, because we have another number 1. So maybe this is financial opportunities na dadating sa inyo. This could be new career. Maaring yung healing career na yan is going to start talaga maaring by September or maaring by early part of October, no? Maaring ganon. So there is going to be new career, new business venture, new job dito, no? Or maaring merong inheritance din ng iba sa inyo. Maari din na may ma-receive kayo ng mga gift, or this could be also a windfall, Sagittarius, no? Your money, no, na parating dito sa inyo around October is going to come from different sources. Hindi lang sa trabaho, hindi lang sa career ninyo, hindi lang sa merong magre-regalo sa inyo. It could be coming from different sources, no? At talagang magbibigay ito ng pagkakataon sa inyo dito ng opportunity to experience prosperity and abundance, no? Kaya ito na yung simula. Prosperity begins. Ito na yung simula ng continuous money, yung pasok ng money sa inyo. Ito na yung magbubukas ng pinto para dyan. So it's going to be, tuloy-tuloy, no? Tuloy-tuloy ang pagpasok ng kaperahan sa inyo is starting September or October. Kasi meron din tayo dito yung healing energy, yung healing powers ninyo, no? Parang yun ang, kung hindi ako nagkakamali, parang yun ang nasabi ko kanina, no? Yun din ang na-pick up kong mensahe na it might, it might be the key as well para magkaroon kayo ng financial abundance and prosperity, no? So we also have victory. Beautiful. And tingnan ninyo, we have another 1 kasi 28 becomes number 10 because 2 plus 8 is 10 and 10 is also 1, diba? Kaya nako, ang daming magsisimulang pagbabago, no? Ang daming magandang pagbabago dito sa buhay ninyo. Isa na yan yung pangkaperahan ninyo, yung financial landscape ninyo is going to change in October. And dito naman, there is a personal transformation. May pagbabago din, no? And victory, no? Victory is coming with it then, Sagittarius. Kaya, napakaganda ng bear months ninyo, no? Napakaganda. So, tignan natin kung ano pa ang mensahe para kay Sag in October. Generosity. Ayan, generosity energy. Yung generosity energy naman, this is a cycle, no? This is a cycle. Minsan, tayo yung nagiging matulungin, tayo yung tumutulong, tayo yung nagbibigay. Sometimes naman, tayo naman yung receiver, no? And dito, maaaring kayo na ang makaka-receive talaga dito ng magagandang blessings. And that blessings are coming in abundance so that you can also bless other people. Yun ang akin napipick up dyan for some of you in October. So, marami talagang biyayang parating. Pangkaperahan. Ayan.
sinamahan pa ng energy ni King of Pentacles. Si King of Pentacles is, this is about wealth. This is also about prosperity and abundance. This is about financial opportunities, new job, new business venture, source of income, you know, additional source of income, yung mga ganun. So definitely, you know, napakaganda ng buwan ng Oktubre para sa inyo. Yung parang ang momentum ninyo from the new beginning energy dito, yung passion na nag-reignite dito sa inyo, Sagittarius, around this month in September, no? Parang it's going to gain momentum towards October at talagang parang magpipik, no, ang swerte ninyo pagdating sa kaperahan in October kasi meron tayong prosperity begins, we have also prosperity and abundance, may victory kayo, so maybe, you know, talagang ang laki ng posibilidad dito na magkakaroon talaga kayo dito ng prosperity and abundance in October. Nandito, prosperity begins. Tingnan niyo, we have number 1 and ito yung pinaka high rank na, kumbaga, sa minor arcana, no? So, from beginning to number 1 to the max, 'di ba? So maybe around October talaga, no, Sagittarius, dito magbubukas yung pinto ninyo for prosperity and abundance. At makukuha ninyo yung peak, no? Yung around October din maaring ma-experience din ninyo yung talagang malaking bulto ng pera na maaring mapasa kamay ninyo dito. Napakalaking blessing, no? Ang maaring dumating sa inyo around October pagdating sa pera. So, what else for Sagittarius in November? We have victory and success, Sagittarius. Talagang sumisipa ang energies ninyo dito sa bear months, no? Tuloy-tuloy from September to October to November, meron pa rin parating na victory and success sa inyo, no? Maaring ano yan, maaring sa trabaho or career ninyo dito na talagang victorious kayo, no? You will be rewarded sa kung ano man ang inyong magandang trabahong ginawa sa inyong trabaho. You will be recognized. There will be merit na marireceive kayo. Maaring makareceive kayo dyan ng pay raise, scholarship, ano pa ba? Promotion, you know, malaking komisyon. It could be anything, but definitely this is going to be, yung marirealize ninyo ngayon na kung anong ginagawa ninyo is a very rewarding endeavor na ginawa ninyo. Kasi meron din ditong financial reward. So talagang malalaki ang puso ninyo dito sa saya, excitement, di ba? Kasi nagbunga na, no, ang inyong pagsisikap. Makikita nyo na dito ang fruit of your labor. We have number 45, man holding a heart. Ayan, may supportive energy dito. So, Sag, this may be someone na dati na ninyong kakilala or maaaring makikilala nyo pa lang. This is someone na maaaring very concerned about you. You know, na handang tumulong sa'yo, handang sumuporta sa iyo in anything, no, na kailangan mo ng suporta or tulong. So this is really a beautiful energy din kasi very helpful and very supportive energy ito, no? Napakaswerte ninyo talaga. Kasi even tao, no, merong mga taong dumadating sa buhay ninyo na handang tumulong, handang magbigay ng suporta sa inyo kahit hindi ninyo hinihingi. Maari din ang iba sa inyo since this is a general reading, no, Sagittarius, this could be a male and female din, no, energy. Maaring this is someone din na merong romantic interest din sa inyo. Maaring may crush din ito sa inyo, may gusto sa inyo, may balak din naman ligaw sa inyo. Maaring ganun din. Maari din naman na hindi for others of you, Sagittarius. Kasi yung parang ano nito, yung top intention talaga nito, ang pinaka-intention nito is to be in support, no, sa'yo, no, yung ganon. So, tignan natin kung ano pa ang message for you. Activation, beautiful. Ano to, springtime sa buhay ninyo, Sagittarius, in November, no, na talaga namang yung ano ninyo, yung mga balak ninyo sa buhay, yung mga heart's desires ninyo, it feels like you're going to start planting seeds, no?
around this time. Marami pa kayong gustong mangyari sa buhay ninyo. Marami pa kayong pangarap. Marami pa kayong desires sa buhay ninyo na gusto ninyong makamit, na gusto ninyong makita sa inyong 3D reality. And around November, no, maaaring magsimula na kayo magtanim ng seeds para kung ano man yung gusto ninyong makita. As a result, you know, talaga namang sisimulan nyo na ang pagtatrabaho sa bagay na yan around November. So, tignan natin kung ano pa ang sitwasyon. Ano pa mensahe for November? We have the Lover's energy. Ayan. So, maaring ito, no? Yung energy ni man holding a heart ay maaring mag-prosper talaga yan. Maaring meron talagang manligaw sa inyo. Maaring yung someone, no? Na maaring makilala ninyo dito talaga na handang tumulong, handang sumuporta sa inyo. Maaring manligaw talaga sa inyo. No, Sag, maaring gano'n ang sitwasyon. And you might also entertain this person kung lalo-lalo na kung single pa kayo, no? At wala naman kayong commitment. So, maari talaga na pumasok kayo, no, sa love and romantic relationship with this person, or maaring ang iba naman sa inyo dito, maari din na magle-level up na ang inyong relationship kung dati naman na kayong nasa established relationship. So, may ganun ding sitwasyon ng iba, no? So, what else for December naman? Tingnan natin, anong mga mensahe para sa inyo for December? We have number 4, firm foundation. Wow, you are going to be very confident, no? You're going to be very confident, assertive dito sa kung ano man ang mga binabalak ninyo dito, talaga naman, you know, it feels like to me na you're going to be very confident about yourself and about doon sa mga gagawin ninyong mga practical steps para marating ninyo or ma-achieve ninyo ang mga gusto ninyong ma-achieve. Talaga namang sigurado kayo sa bawat gagawin ninyo dito. So, yun ang akin napipick up dito na you are yung super focused kayo doon sa paglay ng solid foundation doon sa kung ano man ang gusto ninyong gawin or gusto yung mga endeavor ninyo, no? Whether that is a business, whether that is a new career or bagong trabaho or bagong source of income, no, whatever it is, no, talagang sigurado kayo sa gagawin ninyo at sinisiguro ninyo na magkaroon kayo ng firm and solid foundation sa mga bagay na yan. You have 12, the temple path, and you are divinely guided, Sagittarius. Sa lahat ng inyong ginagawa, sa mga plano ninyong gagawin, lalong-lalo na around December, you know, you have the spirit team supporting you all the way, no? Nire-remind kayo ng mensaheng ito na even yung loved ones ninyo who passed on na on the other side are going to support you, no? Sa kung ano man ang mga plano ninyo sa buhay. Ang Panginoon, the angels, yung mga spirit guides ninyo, no? They are all there, no? They will be present doon para suportahan ka, gabayan ka, protektahan ka, at guardiahan ka, no? Sagittarius, you have your spirit team beside you dito. So, this is really beautiful. So, tingnan natin. Parang kung ano yung plano mo sa buhay, you know, maybe that is in alignment with your purpose, and maybe that is also same as the divine plan para sa'yo. Kaya nandyan sila. So, suportahan ka. We have renewal. Ayan. And nakita ko agad si golden frog. And you know what, si golden frog, meron pang crown that represents also prosperity and abundance. So talaga naman, nagsimula ka na talagang very prosperous and abundant ang energy mo, and magtatapos ka sa bear months with still may abundance pa rin na parating. So, parang hindi talaga tumigil, no? Ang prosperous energy dito sa bear months ninyo. So, this is about also abundance and prosperity, no? And there is going to be, a rest na kailangan ninyo dito, no? Yun ang aking napipick up. At the end of the,
bear months dito as you prepare yourself to enter the new year 2024. Parang gusto din dito ng spirit na mag-rest ka, mag-meditate ka, mag-contemplate ka, mag-reflect ka. Maybe it's because, you know, para sa pagpasok ng 2024, nakahanda ka. You are physically, mentally, emotionally, and spiritually ready for the new year, no? For the challenges of the new year then. So, yung ganon. Kaya, there is a renewal necessary dito. It's time for you to relax then para makapag-rejuvenate ka, makapag-recuperate ka. No, at the same time, and also you can re-evaluate or reassess kung anong mga nangyari sa buhay mo during the year and during the bear months, what are the things that you need to improve, what are the things that you need to change, what are the things that you need to continue, no? Yung ganun. So magkaroon ka dito ng reassessment, no, ng buo ninyong sitwasyon. So what else? The moon energy. Ayan, December is not the time for you to make decisions, no? Yan ang na-pick up ko dito sa the moon energy. Dahil kung ano man ang malalaman ninyo dyan, kung ano man ang maaring pagbasehan ninyo ng mga decision ninyo, ay partial lang ang impormasyon or detalye na mahahawakan ninyo. So, it's not the best basis para sa inyong decision making. Kasi parang hindi pa ninyo nakikita dito ng klaro ang buong sitwasyon ninyo. No? Kaya, mahalaga din dito na lagi ninyong papakinggan ang inyong ang mga bulong sa inyo ng Divine Universe through your intuition so that you will be guided on how you're going to navigate this end of the year. No? Ang sitwasyon ninyo around December. Okay, Sag? That's all I have for you for the bear months. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste.